Isa to sa madalas i-request kapag nagpo-post ako ng mga recipe na gusto nyong gawin, ito yung Sylvanas. Ang Sylvanas at Sans Rival, magkapareho lang siya. Magkaiba lang siya ng size. Yung Sans Rival, sila yung parang cake version, merong merang, may buttercream, merang tapos may crushed cashews sa gilid, saka sa top. Tapos yung Sylvanas naman, sila yung little brother ng Sans Rival. Mas prefer kong kinakain kasi yung Sylvanas kasi parang hindi siya nakakaumay, saka small version lang siya and masarap siyang kainin ng frozen or chilled. Simple lang siya, medyo matagal lang yung pagpapatuyo ng merang sa oven. It took me 2 hours para ma-dry out yung ating merang. So mag-separate muna tayo ng eggs. We need 3 eggs. Yung isang malaking bowl para sa merang, so egg whites and egg yolk. Meron na tayong 3 egg whites, lagay tayo ng 1/4 cup ng sugar. And 1 tablespoon ng cornstarch. So, ibit na natin until stiff peak. Alright, let's check. And stiff peak na siya, guys. So, tabi muna natin. Nakalimutan ko kasing gawin. Dapat ito inuna natin. Mag-crush tayo ng roasted cashews. At ito, ni-roast ko na siya sa oven for a few minutes until mag-ano lang. Umamoy na yung kitchen ko. And ayun, okay na siya. Roasted na siya. So, i-crush lang natin na parang powdery na siya. Kung wala kang food processor, dikdikin nyo. Or kung may blender kayo, pwede rin. Itong food processor na gamit ko, nabili ko lang siya sa Lazada. Lalagay natin yung link. Baka interested kayo. Mura lang siya, guys. We need 1/2 cup ng ating cashews. Powdered and roasted cashews siya na. So yung natitira, pang-coat na lang natin siya sa ating Sylvanas. And then, ifo-fold lang natin yung ating cashews dito sa ating nagawang merang. Na-blend na yung ating merang and cashews. Meron tayong piping bag. Transfer lang natin yung ating nagawang merang dito sa ating piping bag. Tapos guys, meron akong baking sheet na may silicone mat. Kung walang silicone mat, pwedeng parchment paper. Tapos, yung ring cutter, parang ginagawa ko sa mga fondant cakes, pang design, or any round object na pwede nyong gamitin as trays or pang template. Pwede kayong gumawa ng paper, tapos sulatan nyo ng bilog-bilog or bakatin nyo, tapos patungan nyo ng parchment paper para may guide kayo. Para even lahat ng sizes ng Sylvanas. Pipe natin. So, until makover lang siya. Yung recipe natin would make mga 12 pieces ng merang shells. So, i-flatten nyo lang ng konti kasi may mga tusok-tusok siya. Galing din sa mga piping natin. We made 12 cashew merang shells for our Sylvanas. So, yung oven natin naka-preheat na siya at 130 degrees Celsius and patutuyuin lang natin to or i-bake natin for 2 hours. So, balik tayo after 2 hours. Well, actually, hindi tayo babalik kasi may nagawa na ako kagabi. So, ito na siya, guys. So, para dire-diretso sa assembly. Tapos, gagawin na natin yung kanyang buttercream. So, pasok ko lang to sa oven, guys. Okay, gawin na natin yung buttercream. Gagawa muna tayo ng sabayon. So, bali, i-double boiler natin siya. Antayin natin mag-simmer. We add
1 tablespoon of sugar. Yung size pala ng ring na ginamit ko is 7 centimeters, about 3 inches yung size niya. Once in-on nyo na yung heat, haluin nyo na siya, walang tigil para hindi maluto siya as scrambled egg yolk. So ang gulang naman natin dito is maluto yung egg, ma-pasteurize, and mawala yung or ma-dissolve yung ating sugar. Aray ko mainit. Kaya test natin kung wala ng sugar. Yan, smooth na siya. Okay na siya guys, tanggalin na natin sa heat. So i-mix lang natin until lumamig lang siya ng konti. Pwede nyo lagay sa freezer kung nagmamadali para madali siyang lumamig. Kasi lalagyan natin ng butter. So ang goal natin is makakreate tayo ng buttercream consistency. Kasi pag mainit pa tapos nilagay nyo yung butter, magiging soupy yung buttercream. Pag naging ganon, ilagay nyo lang sa ref until maging malamig yung mixture. Completely malamig. Saka nyo i-beat. Magiging buttercream din siya. Yung butter ko straight from the fridge, hindi ko na siya sinoftened or pina-room temp. Tapos gamit kayo ng butter na enjoy kayo yung gamitin. Yung sarap na sarap kayo. Kasi basically, ito magdadala ng flavor sa ating Sylvanas. Aside dun sa cashemirang shell. Okay. Pwede siya imimix na natin or gagawa tayo ng buttercream. I-cut lang natin yung butter natin into cubes. Alright, yung whisk na lang na gagamitin ko is yung ginamit ko last night. Kasi hindi ko siya tinanggal dito sa bowl. So ito lang gagamitin natin. So whisk lang natin. Low speed. And then paunti-unti incorporate natin yung butter. Alright, so ito na. May buttercream na tayo guys. I-flavor natin. This is optional lang. Well, napanood ko kasi sa ibang vlog. Naglalagay sila ng ram. So, lagyan din natin ng ram since meron tayong ram. Siguro mga half a teaspoon lang. And then, mix natin. Optional lang yun. Kung walang ram, pwedeng vanilla extract. Tikman natin. Okay na siya. Hindi na ako naglagay ng salt. Kasi yung gamit ko palang butter is salted butter na. This is by Magnolia Gold. Magnolia, baka naman. So, kung wala ako ng lemon, lalagyan natin siya ng lemon. Patakan lang natin. Siguro mga ganun din. Half teaspoon ng lemon juice. Fresh lemon juice. Alright? So, gawa na. Ito yung ginawa natin ngayon. Ito yung ginawa ko last night. Pagsamahin na lang natin. Pareho lang naman yan. Tapos, pwede tayo mag-assemble. Kung gagawa kayo bukas, ngayon pa lang, gawa na kayo ng shell. In case na marami kayong gagawin. Kasi remember, 2 hours na isasalang nyo sa oven yung shell. Ito yung ginawa ko kanina. Pinicturean ko lang siya, tapos nilagay ko sa freezer. O diba? First time ko nakagawa ng Sylvanas. Hindi ko pa siya natitikman actually. Pero alam ko masarap na yan. So mag-assemble na tayo. Ito yung ating powdered na cashew nuts. Ito yung na-bake natin kagabi na cashew mirang shell. Sa part na to, medyo makalat siya. Madumi sa kamay kasi buttercream.
So, ang gawin nyo, yung rough part ng merang natin, ito yung magiging inside niya. So, ito yung papahira natin ng buttercream. Depende sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyo. Ako gusto ko ano lang, manipis lang. And then another shell, sandwich natin. Tapos, i-coat na natin siya ng buttercream. Side and then both sa ibabaw at ilalim. So manipis lang para lang dumikit yung ating cashews. Okay. So ilalagay ko na siya dito sa ating crushed. Whoops. And then yung kabilang side. Para lang hindi masyado madumi sa kamay. Flip it. Okay, and eto na, ang finished product. Ang bilis, di ba? Ang ating nagawang Sylvanas. Mas toasted yung cashews dito compare dito, kaya mas light yung color nito. Pero ito siya, guys. Ayan. Ang nagawa nating Sylvanas. Siyempre, better to serve ng frozen, kung gusto nyo ng frozen. Cut natin. Yung ilang dapat medyo chewy and crunchy. Excited ako. So, ito siya. Since hindi pa siya naset, ito yung tsura niya. Ito yung naset natin sa freezer bago natin kinat. Okay, tikman natin to. Natitikman ko lang to pag may bumili or may nagpapakain ng Sylvanas from Dumaguete. Ngayon, pwede ko na siyang gawin anytime. Nakakatuwa lang, guys. Ilang taon na ako nagbe-bake, ngayon ko lang siya talaga ginawa. Yung dinig mo yung crunch ng merang, sarap. Hindi siya matamis. Hindi nakakaumay yung butter. Ang sarap. Ang sarap niya. Magiging favorite ko na siguro itong Sylvanas. To be honest, hindi ako mahilig sa Sylvanas or Sans Rival. Kaya siguro last week ko lang talaga ni-research yung recipe niya. Nanood ako ng mga videos kung paano gumawa. And ayan, ngayon ko lang siya ginawa. Or kagabi, nag-practice ako. And then ngayon, ayan, na-perfect natin yung recipe. Sarap. Ito ko yung bagong gawa natin. Ito kasi malambot pa yung butter. Sarap. Ang kunat ng mirang, tapos malutong. Masarap ng buttercream. Buttercream di nakakaumay. Sarap. Happy ako. Magiging favorite ko na siya. Dati ayoko siyang gawin. Kasi nga sa amount ng butter. Pero ngayon, love ko na siya. Ayan, mag-stock na ako ng marami sa freezer. So yun lang, guys. Thank you. And sana gawin nyo siya. Pagtsagaan nyo lang mag-bake talaga ng shell ng ating mirang. Yun lang. Thank you for watching and see you sa next video natin. Bye!